Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez. At welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Ephesians 6:14 ulit. Ang masasabi ko lang dito na nakikita mo, kung susubukan nating pagtagumpayan ng kasalanan, ang makukuha natin ay higit na kasalanan. Kung susubukan nating pagtagumpayan ng kasamaan sa pamamagitan ng tamang mga aksyon o pagbabago ng pag-uugali, maaari nating talunin ang kadiliman para sa oras. Ngunit hindi natin ito tunay na mapagtatagumpayan. Ang tanging paraan upang tunay na talunin ang kasamaan ay sa pamamagitan ng pagbaling ng ating tingin sa tunay na kabutihan, sa Diyos at sa Kanyang anak. Kapag ginawa natin ito, isinusuko natin ang ating sarili sa pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo kung saan naayos muli ang pagmamahal ng ating mga puso. Ang kasamaan na minsang nauna sa ating pag-ibig ay hindi lubusang natatabunan ng ating pagmamahal sa Diyos. Sinaalang-alang ng Kristyanismo, ang ikalawang pagdating ni Jesucristo ay nangangailangan ng huling paghatol ng Diyos sa lahat ng taong nabuhay, na nagresulta ng pagsang-ayon ng ilan at pagpaparusa ng karamihan. Ang konsepto ay matatagpuan sa lahat ng kanonikal na ebanghelyo, partikular sa ebanghelyo ni Mateo. Walang mananampalataya ang hahatulan kailanman para sa kanyang mga kasalanan, sapagkat ang mga kasalanan ng bawat mananampalataya ay nahatulan na at naparusahan sa katauhan ng Panginoong Jesucristo sa krus. Ang katwiran ay moral at nakatwiran at katanggap-tanggap, lalo na sa harap ng Diyos. Itinuturo nito ang kabanalan at kadalisayan ng Panginoon at pagkilos ng isang tao. Ang pagiging matupid sa sarili, kung gayon, ay isang katwiran na nagmumula sa sariling kabutihan at gawa ng isang tao. Ang kabalintunaan tungkol sa mga akusasyon ng katwiran sa sarili ay ang bawat relihiyon, maliban sa Kristiyano, ay nagtutaguyod ng isang uri ng self-righteousness. Alam kong matapang na pag-aangkin iyon, ngunit sa tingin ko ito ay totoo. Ang Kristyanismo lamang ang nagtuturo na tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa katwiran ng ibang tao na inilapat sa mananampalataya at sa pamamagitan lamang din ng pananampalataya. Ang Ebanghelyo ay katangi-tanging laban sa pagmamatuwid sa sarili. Ang pagiging matuwid ay ideklarang matuwid ito ay sa isang salita na nagmula sa korte ng batas, kung saan ang isang hukom ay nagpapahayag ng isang nasasakdal, hindi nagkasala, ngunit hindi lamang ang pagbibigay katwiran ang nagpalaya sa iyo mula sa pagkakasala. Ito rin ay naghahayag sa iyo bilang matuwid at katwirang Kristiyano ay nagmumula sa kabila natin. Kung tatanungin ng isang tao, ang isang ordinaryong miyembro ng alinmang simbahan, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid, malamang kasama sa kanilang sagot ang mga ideya ng pagiging walang kapintasan, pamumuhay ng dalisay na buhay, paggawa ng mabuti at pagiging banal. Karaniwang mayroon silang isang tiyak na tao sa isip. Ang tao, sa paano man, ay nagpapakita ng katangian ng Diyos na banal. Ito ay isang estado ng moral na pagiging perpekto. Kaya't kung ang Diyos ay moral na perpekto at matuwid, ang mga tao ay nasusukat laban sa katwiran ng Diyos. Bagaman walang alinlangan na ang Diyos ay perpekto sa moral, ang pagkaunawa sa katwiran ng Diyos ay higit na naayon sa kaisipang Hebreo, kung saan ang katwiran ng Diyos ay mauunawaan bilang katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao, kung saan tinutupad niya ang kanyang mga obligasyon sa kanila. Matapos dalhin ni Jesus ang kaligtasan sa mundo sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo sa krus, nagbigay siya ng utos sa lahat ng mananampalataya na humayo at ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ang dakilang utos na ito ay isang utos para sa lahat ng mananampalataya at dapat tratuhin ng ganoon. Maraming beses na maaaring malito ang mga tao ng isang paniniwala sa isang utos, ngunit hindi sila ang parehong bagay. Dapat tayong maging sensitibo sa kung ano ang kanyang sinasabi sa atin na gawin at mabilis na sundin ito.
Dapat nating kusang loob na payagan siya na guluhin ang ating pang-araw-araw na gawain at tumabas ng may katapangan at pananampalataya habang sinusunod natin siya. Dapat nating maunawaan na anuman ang patnubay sa atin ng Diyos na gawin, ang banal na Espiritu ang siyang nagsasanay sa atin upang gawin ito. Madaling mahuli sa mga takot na hindi sapat, hindi alam kung ano-anong sasabihin o hindi pakiramdam na tila tayo ay may lakas ng loob na gawin ang utos ng Diyos. Ngunit kapag sinabi sa atin ng Diyos na gawin ng isang bagay, lagi niyang binibigyan tayo ng kailangan natin upang maisakatuparan ito. Maraming beses na ang Kristiyano ay may kamalayan at hindi namamalayan na makita ang pagtupad sa dakilang komisyon bilang isang pagsisikap sa isang bansa, habang nakakalimutan na maraming buhay sa kanilang sariling bansa ang nawala. Oo, ang mga pandaigdigang misyon ay isang napakahalagang bahagi ng pagtupad ng dakilang utos. Kaya nga nang sinabi ni Jesus na gumawa ng alagad sa lahat ng bansa, ngunit dapat nating tandaan na ang lahat ay kinabibilangan ng ating sarili. Ang pagbibigay ng pananalapi ay isang mahusay na paraan upang makilahok sa isang dakilang komisyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay, mayroon tayong kakayahan na pagsosyo sa ibang mga mananampalataya upang makagawa ng mas malaki at pandaigdigang epekto para sa kaharian. Ito ay nagbibigay daan sa atin na bigyang kapangyarihan ang mga misyonero at ministeryo sa paglusong ng ebanghelyo at ipalaganap ang ating abot ng higit pa kaysa sa ating makakaya sa ating sarili. Kahit na hindi tayo ang direktang mensahero, sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay magiging isang tumatanggap ng katwiran na isinilang mula sa ating suporta. Ang pinakasimple at pinakamabilis sa paraan para simulan ng ating kinahok sa pagtupad ng mandatong ito ay sa pamamagitan ng epekto ng buhay ng mga taong pinakamalapit sa atin, kapwa malapit at may kaugnayan. Meron kaming kamanghamanghang pagkakataon na bumuo ng isang reputasyon ng malakas na karakter at integridad sa mga mata ng mga nakapaligid sa amin, at mula doon bumuo ng malalim na relasyon sa mga tao sa aming komunidad. Ikaw at ako ay maaaring hindi nagmartial sa labanan ng digmaan at layunin ng ating kaaway ay ang ating mga puso. Bagamat hindi natin kusang loob na buksan ang pinto ng ating mga puso sa pag-atake ni Satanas, kapag tayo ay nagpababa ng ating pagbabantay, na nagiging hindi nag-iingat sa kalagayan ng ating mga puso, ito ay tulad ng pag-iwan ng susi sa isang doormat. Hindi palalampasin ng kaaway ang isang pagkakataon na itulak ang kanyang mga pasakit at mga karanasan upang ilunsad ang kanyang digmaan laban sa atin. Muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.